Isa rin po sa lumabas sa mga datos na nakita natin when it comes to reading comprehension ay kung gaano ito kakonektado sa nutrisyon ng mga bata. Yes. Na, Totoo naman. yung mga lugar po in the Philippines na mataas yung malnutrition, yun din yung mga lugar na mababa yung literacy rate. Kasi hindi nakukuha ng mga bata yung enough nutrition. Lalo na yung mga bata nasa K to 3. Ano po ba yung mukha ng mga feeding program sa inyong mga paaralan? Kung meron po bang lalo na po kay Teacher Rezel. Sa Pasig po kasi, meron po kaming Malusog Batang Pasigenyo program na kung saan yung mga identified po naming severely wasted, meron po silang natatanggap na ayuda mula sa LGU. Tapos meron din po kaming inline po with Malusog Batang Pasigenyo program, may natatanggap din po yung lahat ng mga bata. Like, nung nakaraan, kasi from floating to advisor po ako, nakatanggap sila ng mga pachiswis, ganyan. Tapos meron din silang vitamins, lahat po ng bata nakakatanggap po ng ganun. Kasi totoo po yun na pag ang bata po gutom, talagang kahit gusto ko niya mag-process ng utak niya, pero kung kumakalam po talaga yung sikmura, mahirap po talaga siya matugunan. Matanda. Yes. Opo. It applies to everyone. Pag gutom ka, kahit anong reading pa yan or any academic, wala talaga papasok sa bata kasi ang nararamdaman niya, gutom, di ba? So, no matter paano ka magturo, paano iabot mo sa kanila lahat, if spoon-fed mo sa mga learnings, still, walang i-absorb yung utak nila kung yung tiyan nila ay kumakalam. That's the main point. Tapos, totoo naman, may mga feeding program. Siguro, pwede din natin sabihin na hindi rin sapat kasi limitado rin yung budget para doon per school. Like sa amin, ilan lang yung batang na bibigyan ng pagkakataon na makasama sa feeding. Tapos, minsan pa, hindi pa nakakapasok ang bata. Again, sa society tayo. Diba? Society na naman ang aano natin. Kasi within the community, wala silang support na paano sa papasok, mamamasay sila. Kung maglalakad naman, medyo malayo, di ba? Tapos may mga bitbit pa silang kung maulan, mas lalo na. So, ang dami. Kaya nga tama si Teacher Portia with regards to that, hindi lang talaga paaralan, talagang buong komunidad dapat magtulong with regards to this problem na kung saan ito ay matagal na problema na hindi pa matapos-tapos or masolusyonan hanggang ngayon. Totoo naman po yun, no? I mean, hindi lang sa mga bata. I mean, kahit sa Universidad ng Pilipinas, sa Diliman, merong isang proyekto, kundi man programa, na yung mga binibili sa mga manininda ay tinitingnan na rin kaugnay ng nutritional value. No? Kasi hindi naman kasi nakakatulong, no, sa pangmatagalan, sa kalusugan ng mga estudyante ang palaging processed food. Kasi marami kaming mga estudyante sa Diliman na yung kanilang binibili kasi yun yung mura. Diba? Pantawid gutom, instant noodles, tapos yung fish ball, squid ball. Yes. Kasi usapin din ito ng kakayahan nilang bumili. No, ng kung ano yung masustansya. Kolehiyo na ito sa Universidad ng Pilipinas Diliman na ito, pero dahil totoo na pag mahina ang katawan mo, pag gutom ka ay apektado yung iyong pag-iisip, pagkatuto, hindi ito pumipili ng edad. Kaya hindi naman feeding program yung sa amin, pero merong ganong konkretong hakbang ang administrasyon. Dagdag ko na lang din po, meron din po kasing krisis pagdating sa mga impormasyon when it comes to feeding program na may mga nag-exist po na feeding program. Pero kung isipin po natin agad ngayon, ano ba yung mukha ng feeding program natin? Pakain ng lugaw, pakain ng sopas. Pero hindi po ito Kulang yung sa mga sustansya na kailangan pala ng mga estudyante. Dahil ang kailangan nila, hindi yung mga high in carbohydrates, pero yung mga protein and fat na kailangan nila. Balanced diet na tinuturo din naman ng mga
guro, Healthy. pero Healthy. hindi rin naman pala na-a-apply, lalo na dun sa mga grades 1 to 3 na dapat na-establish yung Mahal nutrition kasi. nila. Kasi nga Minsan po, pa nga mahal. Ano, ang, Limitado yung ang budget. ipapakain Opo. nila, sorry po ay ipapakain nila hotdog at saka itlog. Processed food yun. Opo. Nasaan ang nutrients na makukuha ng bata? So, paano natin masasabi na ito gaganda ang kanyang kalusugan pag ito kinain niya? So, although natuturo naman siya, alam naman natin na ano ang dapat pakain, pero dahil sa budget, Opo. yun ang naibibigay na pagkain.